Broadcasting live, this is your Pinoy Street on AL Worldwide. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. 100% oil and water from green leaves of citronella, all natural ingredients. Ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at kinatatakutang mga sakit. Citronella Andas all natural derma antibody spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas all natural derma antibody spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. #Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Judicial Decree 1559-48, promulgated January 30th, AD 1911, witnessed by Honorable Julio Llorente, Judge of Court of First Instance, Rizal, with an approved plan PSD 11-219, dated May 4, 1909, in favor of Miguel Rodriguez Reyes et al. Judicial Decree. Judicial Decree. Ang palatuntunang maghahatid ng katotohanan tungkol sa lupa na dumaan sa masusing pagsusuri at desisyon ng kataas-taasang hukuman. Judicial Decree. Ang kautusan ng korte na nakasulat sa huling bahagi ng desisyon nito, ilalatag at ituturo ang mga mahahalagang kaalaman. Tatalakayin punto por punto ang mga dokumentong personal ninyong makikita at mahahawakan. Judicial Decree 1559-48, promulgated January 30th, AD 1911, witnessed by Honorable Julio Llorente, Judge of CFI Rizal, with an approved plan PSD 11-219, dated May 4, 1909, in favor of Miguel Rodriguez Reyes et al. Ang taong hilubog ng karanasan sa pakikibaka, ang ikalimang henerasyon ng lahing Rodriguez, kinikilala ng kanilang angkan at ng pamahalaan. Judicial Decree. Judicial Decree. Narito si Ginoong Diogenes Olfindo Rodriguez. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa programang aking binibigay linaw sa mga nanonood at nakikinig sa aking
mga testamento at paglilinaw sa mga taong may problema sa lupa. Itong aking programa ay para lamang magkaroon ng idea at guidance doon sa mga may problema sa lupa na gustong maligal ang kanilang posisyon at magkaroon silang legal na papilis at titulo na galing sa isang Torrens title na may approved na plano, Plan PSD II-219, ngayon po ay aming minana sa aming mga ninuno. At nagkaroon ng Judicial Decree 155948 dated June 26, 1924. Ang nasabing decree, yan po ay in-apply ng aming ninuno sa bayan ng Rizal noong 1911, January 30, 1911, at nag-mature ang decree August 14, AD 1913. At yan po, ang witness ay ang huwes na si Judge Julio Llorente ng Court of First Instance, Province of Rizal. Kung sino man po ang dapat tumuklas ay ang ating mga magagaling na abogado yan sa Bureau, ang Solgen, at ang mga direktor sa Bureau of Land ng aming legal na papilis sa lupa ay mayroon record sa archives, mayroon record sa LRA, mayroon record din sa ating sinupan ng panlupa. Kaya yan po ay aking pinapaabot sa ating mamamayan na ako'y nakipagkasundo na sa mga taong gustong magkaroon ng legal na papilis sa lupa na galing sa Torrens title. Kung mayroon man iba na gustong magpatulong, bibigyan ko po ng suporta. Andyan po ang aming legal na papilis. Mayroon approved plan na approvehan noong May 4, 1909. Mayroon accession number. Mayroon microfilm number. Mayroon tax declaration at ibang mga publication na nakasuporta dyan sa Torrens title. Ma'am, mayroon akong isang ipapaabot sa ating mamamayan na gusto ko pong linawin. Ang ating LRA ay siya po ang holder at recorder ng ating mga titulo na sa kanilang posisyon. Kung mayroon mang question sa mga tao na gumawa ng illegal na titulo na hindi ginamit ang aming Torrens title o pinilas doon sa decree at approved na plano, yan po ay questionably at magkakaroon silang problema. Kailangan po pilasin doon sa matandang decree dito sa bayan ng Rizal, kasama ang Montalban, kasama ang San Juan, kasama ang Manila, kasama ang Caloocan, Quezon City, Taguig, at Antipolo, Tanay, Baras, at isa pa sa San Dionisio, Parañaque at Las Piñas. Yan po ay kumpleto ng segregation ng plano. Andyan po ang aming ebidensya na ang papilis namin dumating na hanggang Supreme Court po. Recorded po yan. Yan lamang po ang aking partial na may bibigay. Kasi po ang aking susunod na tutulungan
ay ang bayan ng Bulacan, Pampanga. Kasama dito ang bayan ng mga Ita sa Zambales, sa Purak, na pinag-aagawaan ng mga malalaking isda sa gobyerno. Tinatapakan nila ang maliliit na tao roon. Ang problema dyan sa lugar na yan ay hindi nakakarating sa ating pamalahan. Lalo na sa ating Pangulong Digong ay ang kanyang pinangako sa taong bayan. Nalilinisin niya ang mga korupsyon at ang mga taong involved. Kaya po nandito ako ngayon para ibigay ang impormasyon na legal at totoo, ang dokumento sa lupa na dapat bigyan ng pansin ng lahat ang nakaposisyon dito sa local government para magkaroon na ng linaw at umunlad ang ating bayan. Bigyan ng atensyon ito. Yung mga tao willing na magbayad ng kanya-kanyang posisyon para mag-west. Isang lugar dito sa Marabilis, Bataan. Dito po ay talamak dito ang peking titulo. Kaya ako nag-request sa ating secretary na si Executive Secretary Salvador Mediatia, Salvador Panilo, at ang ating magaling na abogado na si Gio Calida ng Soljet. Kaya po ipinapaabot ko sa taong bayan na kung maaari bigyan ng suporta ng ating Pangulo. Yan po ay tatalakayin natin sa susunod na ating pag-uusap at magbibigay ako ng mga dokumento na legal. Hindi ko pa na-submit lahat sa iyo. Maraming salamat po. Yan lamang po ang aking maipapaliwanag at maibigay sa inyong guide para sa mga tao na gustong balikan ang kanilang posisyon. Maraming salamat. Dito sa programang aking request, ay pwede kayong pumuntak sa aking cellphone number sa 0917-2354-7674. Smart po yan. Globe. Ang smart 0961 866-0045. Yan po ay smart. Ang aming tanggapan, pwede kayong lumapit at pumunta doon sa aking opisina sa Pilot Drive sa Quezon City. Mayroon din kaming opisina sa Muntinlupa, doon sa Molino 3. Kay Mr. Sevilla, Renato Sevilla ng Muntinlupa po at mayroon siyang isang lugar dyan na aming ginawang opisina tapat ng kanyang bahay. Si Mr. Renato Sevilla, pwede po rin kayong magpunta roon kung kailangan yung matulungan at siya po ay ready po at may malasakit sa mga taong may tulong. Dito sa Antipolo, mandali din akong puntahan. Dito lang ako sa Marcos Highway, kilometer 30. Marcos Highway, Barangay Inarawan, Antipolo City. Maraming salamat po. Ako'y umaasa na ang ating panawagan at pagbigay ng impormasyon sa mga taong dapat tulungan. Nandito lang po ako sa Bayan ng Rizal. Kung hindi ako matagpuan sa Bayan ng Rizal, nandito naman ko sa Bataan. At susuportahan ko rin dito ang mga ating kababayan na humihingi suporta sa ating tulong na gagawin. Maraming salamat. Ang iyong lingkod po, Cadillo Rodriguez. May mga texters po tayo na sinasabi po nila na ano raw po ang kaibahan ng mga Rodriguez sa Acopiado? Kasi di ba may lumulutang po na sila raw ang may-ari ng Pilipinas at kasama dun yung pag-aari ng mga Rodriguez. Tapos ang sinasabi po nila,
mayroon na raw tawag dito, na ibenta na raw yung mga property ng Rodriguez. Can you explain that? Nalaman ko po yan, ma'am, nung ako'y nag-stay dito sa bayan ng Rizal noong 1969-70. Pero hindi pa decided ng Court of Appeals. Pero nung na-review ko po ang papeles ng akopyado, nakabili sila ng lupa sa pangalan ng Hermogenes Antonio Rodriguez. Iyan po ay hindi namin kamag-anak at hindi yan po ang aming grandfather. Ang tunay na pangalan ng aming matanda, Hermogenes Rodriguez, ang middle name po ay Reyes. Yan po ang isang dapat malaman ng ating mga kababayan na mag-research sila. Pati ang pati yan na ibang mga nasa bureau. Dapat malaman nila kasi court decision yan ng Court of Appeals. Dininay sila dyan. Ang akopyado ay dininay dahil doon sa fabricated na deed of sale na hindi naman sa aming matanda galing. Ang apelyido, iba ang middle name. Yan lamang po. Pwede ako magbigay ng certified copy ng decision ng Court of Appeals. Ipapaabot ko po yan sa inyo. Certified copy. Okay, sir. Another texter po natin mula dun sa YouTube nung nakaraan. Sir, pwede nyo rin pong sagutin. Dali lang po Kayo ay nakikinig sa palatuntunang Judicial Decree. Okay, sir. Basahin ko, sir, yung nag-text po dun sa dati pong interview po sa inyo. Wait, sir. Wait, nasa na ba yun? Ito, sir, yung comment po. Sir Deo, mula kay Armando Arzadon. Sir Deo, gusto ko po sanang malaman kung paano at magkano po ang babayaran sa pagtititulo sa inyo sa 1 hektarya. Kailangan ko pa po kumuha ng CO sa inyo at magkano po? Yan ang tanong po ni Armando Arzadon. Ma'am, kung sila ay interesado talaga na bilhin ang portion na yon, kailangan lang ang survey at pipilasin natin doon sa PSU na nakakasabit dyan at yung decree, tax declaration, at saka yung pinagbulan ng approve na plano. Kasi yan, kung saan portion yan sa Rizal, gusto makita doon sa kadastro dahil yun ang basis natin dahil paggagawa natin ng technical description yan, yung lot data computation sa pag-compute ng geodetic engineer, kailangan i-papermahan po yun ng surveyor na nag-survey. Bago din natin i-apply yan, para legal lahat, kailangan examining ko muna ang ginawa ng surveyor, kung saan niya pinilas, kung saan portion ng decree doon sa approve na plano. Kung halimbawa sa Muntinlupa yan, o kaya dito sa Tanay, o dito sa Quezon City, o dito sa Montalban, o San Mateo, mayroon pong pipilasan tayong approve na plano po. Yan lang. Okay, next question po mula kay Raul Rebuya. Interesting ang interview sa Legal Heirs, Owner, Administration, and Liquidation of Rodriguez Estates. Thank you po sa informative issues and concern. Yan po ang text ni Raul Rebuya mula sa YouTube. At mula kay Mark Casamayor, sa pamamagitan po ng paglalahad ni Mr. Johannes Rodriguez ng katotohanan ukol po sa nasabing usapin sa lupa, ay marami ang matutulungan ng mga mamamayan na may suliranin sa lupa. Yan po ay mula sa kay Mark Casamayor. Mula naman sa Ting TVPH,
Sana malinawan na ang mga local government unit diyan sa Muntinlupa na tignan nilang mabuti ang mga dokumento ng Rodriguez Estate at ng mga kalaban niyang mga sindikatong land grabber upang maipamahagi na sa mga katulad kong walang sariling lupa na halos sa 30 taon nang nangungupahan. Mahirap maging dayuhan sa sariling bayan. Ano pong masasabi niyo kay Team TVPH? Ma'am, doon sa kanyang tanong ay napakaganda po yan. Kasi kahit ikaw ay dayuhan sa isang lugar na yan, kung siya ay na-establish na yung kanyang ownership doon bilang isang tenant o isang sabihin na natin na naka-squat siya, iyon po ang programa namin dyan ay adapin na sila. Kasi ang gusto ko riyan, maka-establish siya ng kanyang ownership, dadaan siya sa amin at bibigyan ko siyang suporta riyan. Gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng tamang papilis para pwede na nilang i-apply sa ating local government. Kakausapin lang natin ang mayor dyan at assessor, ang city engineer para bigyan sila ng protection at bigyan na rin sila ng importansya dahil matagal na sila nakatira riyan. Pwede natin i-apply yung deduction na ibibigay ko sa kanila para dalhin sa assessor, dalhin sa RD. At bago sa RD, mayroon BIR na magkukompute. Yung tinatawag na Certificate Authorizing Registration. Pag inadapt na yan ng ating mayor, ng kung saan siya nakaposisyon, iyan po ay uunlad ang ating bayan. At legal lahat ang magiging pag-release ng titulo sa RD. Kapag inaprubahan niya ng BIR at nakita nila ang legal na proseso at yung mga attachment, dapat po i-examine ng mabuti. Dahil ang assessor, ngayon, hindi naman lahat, maraming anomalya dyan. Kaya kung maaari lang, magbago na tayo. Yung mga proseso na, matandang proseso na maraming ilagayan, kumari, mabago na. Dahil sa programa ng ating Pangulong Digong, ako'y naniniwala na hindi niya titigilan niya. Dahil nakita na niya ang papilis namin na legal na sinulat ko sa kanya at lahat na kabiniti niya, mayroon kopya. Yan lang po ang aking mapapansin. Okay, may another question po tayo mula kay Vin Alfelor. Tama po si Senyor Rodriguez sa interview. Sa Pampanga, talamak na land grabbing ng mga Triple L, Leonardo at Tony Aison clan. Baka pwede talakayin sa programa ninyo ang land recovery program ng Rodriguez Estate. Number 00977944633. Attorney, in fact po ako ng Rodriguez Estate Land Holding. Gusto ko malaman ng government ang problema sa loob ng ancestral domain ng mga katutubo sa lugar na yan. Hindi ko po alam kung kaninong number po to. Kilala niyo po ba itong Vin Alfelor? Natatandaan ko po yan, ma'am. Pero yung number ng cellphone niya ay hindi ko memoryado kung siya nga yan. Pero ma'am, ang suporta ko dyan, ano man yung pinakamagandang layunin ng ating mga kababayan na maayos at maligal ang kanilang posisyon at mailayo doon sa mga, sinabi nga nila na mayroong mga problema dyan, na may mga land grabber dyan, sino ba ang malakas ang loob para gawin yan? Yung para sa mga 8 na lamang na yan, hindi na dapat pakialaman yan dahil sila ay dyan na pinanganak. At diyan na sila tumanda, nagkaapo na sila hanggang kaapo-apuhan sa tuhod. Yan po ay hindi na dapat kailaman. Pwedeng suportahan yan ng ating governor kung sino man yung assign na sa lugar na yan. At ang mayor, dapat aalagaan nila yan. Dahil yan yung mga original na klimat yan na inadapt ng Sherwan Daspor. Kami po ang nagbigay ng suporta dyan sa mga tao niyan. 18,000 hectares po ang nireceive kong plano sa aming matanda.
para sa kanila yan. At ang NCIP dapat imbestigahan yan kung sino mga mapasok na mga land grabber dyan. Hindi na sila naawa doon. Kahit isang tuka na nga lang yung mga tao na yan. Nakakasabay kong kumain yan. Puso ng saging, kinakain namin yan. Ang aming inalap lang dyan dahil ako marunong ko mag-Ilocano, marunong ako mag-Sambalinyo, konti lang. Kaya nakakausap ko sila. Okay, next question po mula kay Beverly Castillo. 4 days ago po ito na nag-post po siya. Hello po, nakita ko yung interview niyo po kay Mr. Rodriguez. Ako po, isa sa nakabili ng lupa na binebenta niya. Ang problema ko po is nagbayad po ako ng buo, tas nag-cancel po ako kasi sobrang gulo po ng issue nila sa lupa. Pwede niyo po ba ako matulungan makuha yung binayad ko kasi hindi na po sila nagre-response sa akin. Yan po yung message po mula sa YouTube ni Beverly Castillo. Any comments, sir? Okay, kung hindi siya interesado at saka gusto niyang maibalik ang kanyang dinown, patatawag ko po yung aming mga tauhan sa Fed. At kung maaari, bigyan tayo ng time, pumunta sa opisina para ma-explain sa akin at patatawag ko po yung ahinti namin dyan at saka yung aming Fed supervisor at yung Fed manager para ayusin yung problema niya. Hindi problema po yan. Marami tayong lupa na dapat iayos at pwede ko siyang ilipat doon. Okay, sir. Next message po mula dun sa Tol Tres TV. 20 hours ago po nang pinost niya to. Dito po sa Valenzuela, punto rin, may lupa din si Sir Deo Rodriguez. Member po kami ng Rodriguez Estate. Sana po matapos na yung kaso. Ano po yung tinutukoy ni Tol Tres TV, sir? Ma'am, dito yan sa Valenzuela City, sa Punturin, sa Barangay Punturin. Mayroon na isang lugar dyan na by force dinimolish ng mga tao ng City Hall ng Valenzuela. Pero yan po ay nagreklamo ang mga tao at humingi ng tulong sa akin. Nag-file ako ng complaint. Pero Sir, naputol kayo? Sir Deo? Naputol kayo, Sir Deo? Hello? yan po Hello, Sir Deo. Naputol po kayo. Oo. Pwede pong pakiulit nyo uli yung statement nyo. Go ahead, sir. Yan po sa Valenzuela City, sakop ng Barangay Punturin. Yan po, mayroon isang portion ng property na mahigit 4 na hektarya. Puno na ng tao yan. At yun, pinasusobdivide ko na para tulungan yung mga tao na may ayos. Ngunit mayroon na marahas na action ang ating mga taga-local government na involved dyan. Gusto ko naman sana na pakiusap na ayusin na lang ang mga tao roon dahil putante niya yan. Lahat yan na nandun ang katira, dapat suportahan niya. Pero ang nangyari, nagkaroon ng demolition, by force, umalis ang mga tao, ilan-ilan na lang naiwan. Kaya yun ang gusto ko pong linawin na ang local government natin doon sa portion na yan at yung involved dyan sa pagpadimulis, sinampahan ko ng kaso sa ombudsman. Ang suporta ko sa inyo dyan ay tapat ako na nagsasabi ng totoo na yung lugar na yan covered ng aming Judicial Decree 15598 na issuean dated June 26, 1924. Hindi pa kayo tao dyan sa Valenzuela, mayroon ng dokumento at decree tituloy. Yan po. Okay, sir. Huling mensahe niyo po sa lahat ng ating mga taga-panood ngayon ng judicial decree. Pwede pong pakibanggit niyo na rin po sa kanila na
lagi po nilang panoorin ang judicial decree sa Pinoy Stream. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Kung sino man yung aming mga tauhan dyan sa lugar na yan, ang ating tangkilitin ngayon, tangkilitin natin ang judicial decree na inisyo na hindi para kayo tao yan. Dahil yan nagkaroon ng court hearing sa province ng Rizal kasama ang Valenzuela. Pontoren, Barangay Pontoren, at dito sa lugar na nangyaring insidente na dinimulis ang ibang tao riyan na kawawa naman hanggang sa ngayon ay pinaglalaban ko. Ang akin lang dito na makipag-coordinate ng maayos sa ating mahal na mayor dyan, ang ating mga congressman na nandiyan nakatira, dapat bigyan ng pansin. At manood kayo sa aking susunod na pagbibigay ng testamento at statement sa ating mahal na si Ma'am Cathy Cruz. Yan po ay lilinawin natin para mapanatag na ang mga tao at adapin sana ng ating local government yung mga tao na nakatira dyan dahil sila po ay willing na magbayad ng buwis sa ating City Hall. Kaya lang kailangan magkaroon ng proseso, magkaroon ng survey, magkaroon ng legal na dokumento at i-attach ko sa kanilang pag-request. Kung pupunta sila sa ating opisina, i-briefing ko sila, bibigyan ko silang suporta at parang matahimik na ang kanilang isipan na magkaroon silang legal na papel sa lupa. Yan lang po. Okay, sir. Pwede na po tayong magpaalam sa lahat ng mga tagapanood natin. Go ahead, sir. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa programa po at sa ating Ma'am Cathy na bilang siya ang nag-expose ng katotohanan. Dahil hindi ako Superman para sabihin sa kanila na ako may-ari. Hindi ko po sinasabi yan noon kasi ang threat sa aming buhay talaga ko pa na galing sa aming matanda hanggang sa ngayon. Pero okay lang sa akin. Matanda na ako. Lalabanan ko at ipapaabot ko sa kanila yung lahat na tutulungan. Go na at pakikiusap natin sa ating mga mayor. Na-adapin na kayo. Pwede na sila magbayad ng buwis para maayos ang ating bayan uunlad. Ako naman madali ako kausap. Kasi ang ating Pangulong Digong nagbigay na siya ng mensahe na aalisin niya ang korupsyon, aalisin niya ang corrupt na opisyal. Tama natin ang proseso para umunlad ang ating bayan. Hindi ko pinagkakait yan dahil public document na ang aming mga pabilis sa lupa. Hindi mo pwedeng itago yan. Ang magtatago lang yan, mga sindikato. Yung mga na-involve yan, tinatago yung aming pabilis sa RRA. Saka sa ibang sangay ng gobyerno dito sa ating DNR. Pero nabukin ko sila. Dahil nung nagsubmit ako ng papel kay Secretary Castaciones, pangalawang araw lang, sinunog na ang LMP. Yun lang ang gusto kong may paabot sa inyo. Na kami ay handang tumulong sa dapat tulungan. Legal po lahat yan. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon. Okay, sir. Saglit lang, sir. Standby ka lang dyan. Okay. Saka ko po siya i-end. Inyong napakinggan si Ginoong Teogenes Olfindo Rodriguez naway kinapulutan ninyo ng kaalaman at maging kapaki-pakinabang sa inyong buhay at kalagayan hanggang sa muling pagtatanghal. Judicial Decree. Ang kautusan ng korte na nakasulat sa huling bahagi ng desisyon nito. Mapapakinggan ang Judicial Decree sa Pinoy Stream Versatile Radio tuwing Biyernes sa ganap na 3 hanggang 4 ng hapon. Judicial Decree. Judicial Decree.
Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. 100% oil and water from green leaves of citronella. All-natural ingredients. Ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at kinatatakutang mga sakit. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas all-natural derma antibody spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. #Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. Sa umaga pagising, agad nakatunig ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga, balitang totoo. Pinoy Stream Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago. Pinoy Stream. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang Cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay.